Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita tungkol dito kay XRP. Isa po sa pinakamatagal at pinakakontrobersyal na cryptocurrency sa market. Meron pong isang kilalang Korean analyst na may title na Certified Elliott Wave Analyst. At siya po ay nagsabi ng isang napaka-bold na prediction or napakatapang na prediction. Kung saan ay ayon sa kanya ay aabot daw sa $10 hanggang $20 ang presyo ni XRP. Ngayon pa lang, marami na agad ang nagtaas ng kilay. Pero, may basehan nga ba ang ganitong pahayag? At totoo bang mas matibay itong si XRP kumpara sa ibang altcoins sa kabila ng pagbagsak ng market? Kaya, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung sino po ang X-Force Global at bakit po mahalaga ang kanyang opinion. Ayan, si X-Force Global ay isa po siyang kilalang figure dito sa crypto analysis community. Ayan, ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang the first of its kind Korean Certified Elliott Wave Analyst. Ayan, ang tindi po ng kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Ulitin po natin, the first of its kind Korean Certified Elliott Wave Analyst. Ayan, ang tindi. Pero ano nga ba ang Elliott Wave Theory? Ayan, simple lamang po ang paliwanag dito. Ito po ay isang technical analysis strategy na ginagamit para i-predict ang galaw ng presyo base sa market psychology o kung paano po gumagalaw ang mga tao sa market. Ang focus ng theory na ito ay ang pag-identify ng patterns tulad po ng 5-wave structure na ginagamit ni X-Force Global para i-analyze ang future movement ni XRP. Sa madaling salita, hindi ito hula-hula lang. May basehan ito sa analysis ng chart at saka historical price patterns. Ayan, base sa aking pagkakaalam naman, ay marami po talagang gumagamit ng Elliott Wave Theory na ito. Kasi medyo okay naman po yung kanyang accuracy. Ayan, ngayon ay sunod po dito ay ano po ang kalagayan ng XRP sa panahon natin ngayon. Ayan, ngayon po, April 5, Ayan, 2025, ang presyo po ni XRP ay naglalaro sa $2.08. Ayan, opo, medyo bumaba ito kamakailan. Umabot pa nga ng 15% ang ibinagsak nito sa mga nakaraang linggo. Pero ano ang nakakagulat? Ano po ang nakakagulat dito? Ayan, mas matibay pa rin po ito kumpara sa ibang altcoins. Ayan po. Si Ethereum ay bumagsak po ng mahigit 50% sa loob ng 90 days. Yan ang naging kalagayan ni Ethereum. Samantala si Solana at saka Dogecoin naman ay ganun din. Bumagsak din po sila ng 50 to 70%. Pero sa XRP, steady lamang. Yan, hindi ito bumagsak sa mga regional at saka immediate lows. Ayon po yan kay X-Force Global. Parang sinasabi niya na, oo, bumaba ako, pero hindi ako tuluyang bumagsak. At sa mundo ng crypto na puro volatility, matinding bagay yan. Ngayon ay bakit po naniniwala itong si X-Force Global na aabot sa $20 itong si XRP? Sa kanyang series ng analysis gamit po ang Elliott Wave Theory, paulit-ulit po niyang binabanggit na may strong potential sa XRP na umabot sa $10 hanggang $20. At posible pang umabot ito ng $40 sa mga susunod na taon. Sabi niya nasa loob po tayo ngayon ng 5-wave pattern. At kung magtutuloy-tuloy ito, makikita natin ang mga breakout na matagal na pong hinihintay ng XRP community. Bukod pa rito ay may tinatawag po na premium sa South Korea. Ang ibig sabihin nito ay mas mataas ang presyo ng XRP doon ng mga 5% hanggang 10% kumpara sa ibang bansa. Ayan, maganda palang mag-trade sa South Korea. Ibig sabihin is mas marami pong demand. At kung may demand, may possibility ng price increase. Pero
Ayan, ito po ang catch. Ayan, gaano ba kalaki ang kailangang iakyat na XRP para umabot sa $20? Ayan, to be realistic, para umabot po si XRP sa $10, kailangan itong tumaas ng 381% mula sa current price nito. At para naman po sa $20, kailangan po kakailanganin po niya ng 861.5% na price increase. At kung mangyayari po yan, ang market cap ni XRP ay aabot sa $1 trillion to $2 trillion. Grabe, di po ba? Kaya maraming analyst din ang nagsasabing imposible yan. Ayan, maraming nagsasabi na imposible yan. Pero, hindi nagpapigil itong si X-Force Global. Sabi pa niya, ayan, tatawanan ko lahat ng nagsasabing hindi ito mangyayari. Ayan, idadaan daw niya sa kanyang tawa. Ang tanong ngayon ay kailan? Yan po yung yung sunod na pinakamalaking tanong natin dito. Kailan naman? Ayan, kailan nga ba posibleng mangyari ang $10 to $20 na presyo ni XRP? May mga nagsasabing okay, sige, possible nga. Pero gaano naman katagal? Ayan, at ang sagot naman ni X-Force Global dito, it could take a while. Ayan. Pero dati ay nabanggit niya na sa isa sa kanyang commentaries na posibleng mangyari ito sa taong 2026. So kung totoo man ito ay may 1 o 2 taon pa tayong hihintayin. Ang tanong ngayon ay handa ka bang maghintay? Ayan, kaya mo bang maghintay ng 1 to 2 years? Ngayon is pag-usapan naman po natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kung ikaw po ay may XRP holdings ngayon, magandang balita po ito. At bakit? Kasi kahit bagsak po ang market, nananatiling matatag itong si XRP. Hindi po siya sumusunod sa pagbagsak ng ibang mga altcoins. At kung totoo man ang prediction ni X-Force Global na may massive upside pa ito, yan, ay talagang okay po talaga yan. Pero kung wala ka pong XRP holdings ngayon at isa ka pong baguhan at ikaw pa ay nagbabalak pa lamang, kailangan mong mag-ingat. Hindi ibig sabihin na may nagsasabing aakyat at siguradong mangyayari ito ay ayan na ang iyong basihan sa iyong desisyon. Ang crypto market ay volatile po, unpredictable, at maraming beses na ring nabigo ang mga predictions. Kaya risk management po ang dapat mong unahin. Gumamit ka po ng strategy na hindi ka masusunog kung sakaling hindi nga umakyat sa $10 to $20 itong si XRP. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay napaka-interesting ang analysis ni X-Force Global dito. May basihan, may logic naman at hindi lang basta hype. Pero tulad ng ibang mga matatapang na prediction dito sa mundo ng crypto, dapat po ay balance ang optimism sa katotohanan. Hindi dahil sinabi ng expert ay dapat paniwalaan natin agad. Pero hindi rin naman natin dapat baliwalain, lalo na kung may technical basis ito. Kaya ang pinaka-importante, alamin po natin ang ating risk tolerance at wag po tayong bibili dahil lamang sa hype. Aralin natin ito, i-diversify natin at higit po sa lahat ay invest only what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa biro na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.